Philippine Flag Retirement and Recycling at ang 15th International Footwear Design Competition ngayong taon. Ating pag-uusapan kasama si DOST Philippine Textile Research Institute Director Dr. Julius Liaño Jr. Dr. Liaño, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat. Magandang tanghali po sa inyo. Director, pakipaliwanag po sa amin, dito po sa Philippine Flag Retirement and Recycling, kapag worn out o kupas na ang watawat ng Pilipinas, paano po yung magiging disposition dito? Hindi po natin dapat ginagamit na. So nagre-retiro din ang ating bandila. So kasama rin po ng ating advokasya na tama yung sukat at kulay ng bandila pag binibili natin. Pag hindi na po yun akma doon or tumutugma, kailangan na rin po niyang imagretiro. And ang nasa batas po ay sinusunog po usually yung ating mga bandila para hindi na po sila, alam mo yun, it will not get the form of the flag anymore. Hindi po siya magagamit for some other use. So may mga batas na malalabag kung sakasakali na hindi sunugin ang gagawin, yung iba gagawin damit, ganyan ni recycle. Bawal po talaga yun. Okay. Hindi pwedeng gamitin damit, hindi pwedeng gamitin for any other purpose. That's why kailangan po niyang mag-transform. And what is stated sa batas ay talagang susunugin siya. Yeah. And nakatakda nga pong magsagawa ang DOST PTRI ng flag retirement ceremony sa May 26. Ano po yung mga maaaring asahan ng publiko sa seremonyang ito? At papaano nito maisusulong yung advocacy ng institute para po sa mas sustainable na pagre-retiro ng watawat? Well, una po ay pinaglalaanan natin ng pansin na sana maganda at talagang marangal yung pagre-retiro ng ating watawat. Pero bukod po doon, gusto nating i-raise yung awareness na dati kasi cotton and silk po yun. So pag sinunog mo, technically, those are natural materials. So wala po yung problema. But right now, ang ating bandila po is made of polyester and nylon. So when you burn them, they are emitting toxic gases in the atmosphere. So yun po yung mas na underlying advocacy in that part because in the ceremony po sa bukas, talagang susunugin pa rin po natin. Kasama po dito ang Boy Scouts of the Philippines at ang National Historical Commission of the Philippines. Pero kalakip po nito yung pagsusulong natin na sana magkaroon ng mas panibagong pagtingin dahil hindi na po as natural as it used to be before. Okay. Well, sir, pakipaliwanag po, meron pa po bang, since nabanggit nyo nga na pagka sinusunog, nag-i-emit ito ng toxic gas, meron pa po bang ibang alternatibong paraan na pagre-retiro ng watawat at na isinusulong ng DOST PTRI? At paano po ito mapapanatili po nito yung alternatibong paraan na ito, yung dignidad at paggalang sa ating pambansang simbolo? Ang kwan naman nun, ang kailangan lang naman marangal yung pagre-retiro ng watawat at hindi mo na maaninag na ito ay, alam mo yun, watawat pa. So, ang ating pong proposal at ating pong teknolohiya doon ay yung physically mapaghiwa-hiwalay yung mga hibla ng ang ating bandila at maari pa po mula sa mga hibla na to makagawa ulit ng sinulid. Part po ito ng ating circular economy and sustainability bid na gusto po natin na sana magamit pa natin sa ibang mga pamamaraan. Pwedeng gamitin pamburda, pwede natin gamitin alternatibong materyales para sa iba pang bahagi ng kasuotan. So as a matter of fact, yung isang ang gumagawa ng barong, interesado na gumamit because really it's a material with meaning, ika nga. So ito po yung mga sinusulong natin para magtugma pa rin yung sustainable at saka yung creative industry ang core ng ating aktibidad. Joshua, napakahalaga ng conversation na ito. It contributes in awareness building. Yes. So, paano naman natin mabibigyan ng panibagong gamit yung mga hibla mula sa retiradong watawat, no? Sa pamamagitan nga nitong textile recycling technologies ng ating pong institute. Yeah, mula po kasi sa mga hibla na yun, makakagawa ulit ng sinulid. So bumabalik siya sa textile supply chain. Dahil gawa yan sa polyester at sa nylon, technically may kintab yan . So napakalaki po yung pwede niyang maging application for, as I said, for embroidery. Pwede rin siya maging sinulid muli para sa ating mga kasuotan. At ang bottom line nito is we're not creating a new material anymore. We're technically using an existing material, pero ang maganda doon, may meaning yung material na yun. And this is also, kalakip din po ito ng advocacy that we have as well with our Armed Forces of the Philippines. Kasi yung mga worn out din nilang mga uniforme, meron na rin po tayong pagkikipagtulungan sa pribadong sektor para magamit din po ulit yun. Kasi hindi po pwede ipamigay yun yung kanilang mga uniforme out of, security reasons. So, napakaganda pong convergence ito. Buo na mula sa mga uniforme, mula sa mga simbolo, and all of these are contributing really to a huge
a huge impact, not just for nationalism's sake, but also for the environment. As a matter of fact, isa pong gabundok na ng bandila ang nasa PTRI ngayon na magre-retirado po bukas. So napakalaki rin po ng ating magiging contribution. Alright. Well, bukod po sa pagbabago sa pamamaraan ng pagretiro ng watawat, ano pa po yung mga ibang amendments na isinusulong ng DOST-PTRI sa Flag and Heraldic Code at paano po ito makakatulong sa bansa? Well, unang-una po talagang pinapaigting natin yung quality. Kasi ngayon po, hindi natin maiwasan talagang ang polyester ay nylon ay dahil ang bandila natin nasa labas eh. Pero sana yung mga para sa ating yung mga seremonya, yung mga nasa indoor, yung para sa ating mga nagre-retirado, o di kaya may namamatay tayong mga bayani, pwede rin naman pong cotton ang gamitin natin, yung sarili nating materyales. Pwede rin seda na galing din po sa atin. So these are some of the possible amendments. Over and above, sana huwag na natin sunugin. Sana pwede na nating, alam mo yun, mawala lang yung, kumbaga marangal, pero mawala lang yung forma niya bilang bandila at magamit natin ulit yung materials na to. That would be a huge change in the perspective po of the law. Sa ibang usapin naman po, no, Director, naiuwi ng Pilipinas yung grand prize sa International Footwear Design Competition sa unang pagkakataon. At bilang bahagi nga ng delegasyong sumusuporta sa ating pong mga designer sa IFDC sa China, ano naman po yung naging pakiramdam natin, no? Habang nakikita yung mga likhang Pilipino na nakikipagsabayan sa pinakamahusay na disenyo, I mean to say, mula sa iba't ibang bansa. At paano naman po ito magiging bahagi ng ating karanasan, no? Nang i-anunsyo yung makasaysayang pagkapanalo ng bansang Pilipinas. Nakakatuwa kasi kaakibat ng ating bandila na usapan, humiram nga kami actually ng bandila mula sa ating Consulate General sa Guangzhou. Kasi sabi, nararamdaman siguro namin na may mananalot po tayo. But we borrow the flag because it really is something to wear and to show the flag in a foreign land. Pero ang pakiramdam ko, bilang unang pagkakataon din na dumalo ang gobyerno, I mean the government offices, odd office to such a competition, talagang makikita mo kung paano po talaga nagsasanib ang pribadong sektor at ang pampublikong sektor para isulong yung advocacy at ang panunumbalik ng sigla ng pagsasapatos sa Pilipinas. Hindi po natin matatawaran ang galing natin sa disenyo at sa pagkamalikhain nating mga Pilipino. And actually, we won five awards. Tatlo po doon ay ginto. At ayun nga po, yung isa doon ay yung top prize, which is the first time that they're awarding this year. Yes, first time. And Director, how big is this breakthrough? Gaano po kaalaga ang tagumpay na ito pagdating sa Philippine textile at footwear industries ng ating Actually, bansa? ang Philippine Textiles, nagtataka ko siguro kayo bakit siya nandun sa conversation. At tinake in na po ng Philippine Textile Research Institute ang pangangalaga sa industriya ng pagsasapatos because, footwear is really hugely textile material. So, ang sa atin naman po dito, ang number one immediate effect niya, alam mo yung moral boost sa ating mga magsasapatos. So, ang design natin talaga bilang mga Pilipino, the creativity level talagang is one thing that we can really be proud of. At yun po yung gusto natin na marka sa merkado. Hindi tayo sa large scale hindi tayo sa malaking volume, pero sa design, hindi talaga tayo mahuhuli. At yun po yung number one na inuwi natin dito na taas noo ang ating mga creatives, taas noo ang ating magsasapatos because we really have a space. Yes, Director, paano naman po nakatulong yung mga textile innovations at interventions ng DOST-PNRI sa pagbuo ng mga nagwaging disenyo doon sa competition? Well, dito pa lang po because we have a national footwear design competition. So, ang challenge po sa kanila, gamitin nila yung local innovations natin, yung mga hobby natin, mga bagong sinulid, even 3D printing, and then there were even embroidery. So, lahat po ng mga available tools and technologies that we have in the Institute, ginamit po nila yon. At yun po, yung kaliwa, na iwan sa Pilipinas for the national footwear design, yung kanan nauna na po sa China. Kasi kailangan po siyang umabot doon for the competition. So, halos sabay po siyang ginudge. So, technically, it's a coming together of the arts and of the sciences and our breakthroughs as far as the innovation in footwear is concerned. Okay. Well, pinakapakita natin kanina yung mga nanalo, At napansin nga po, Director, na yung mga nanalong disenyo ay nagtatampok ng kulturang Pilipino at lokal na mga materyales, gaya ng mga nabanggit po kanina. Ngayon, bakit importante na pagsamahin yung kultura, sustainability, at innovation sa product development? And when we speak of innovation, does it compromise quality? Actually, yan po ang anchor natin. We can, as I said,
wala na tayo sa mass production level. Pumunta tayo sa niche. Pagdating natin sa niche, ang ating niche market, ang talagang launch pad natin dyan is sustainability. Meaning the sustainability factor or card. Ibig sabihin, are we helping the environment, the whole circularity discussion, and of course the cultural dimension. So ang tawag nga namin doon, the cultural card and the sustainability card. Doon tayo umaasa because I think meron tayo na, may kwento tayo eh. Yung kwento natin, iyan ang magpupush ng ating produkto sa merkado. Wala na yung thousand pairs. We're looking at very small number, very high value, but I think they can command a great price as well. Wow. Yes, it's so nice to hear. No? Meron tayong Sapatos program. Ano naman itong Sapatos program, Director? And paano po nakikinabang yung mga lokal na magsasaka, yung mga maghahabi, designers, pati yung mga manufacturers sa paggamit ng Philippine textiles at textile innovations? At bakit mahalaga na isulong din natin yung National Foot Sizing System para sa pagpapalakas ng industriya ng sapatos sa ating bansa? Well, technically po, dugtong-dugtong yan because once you use textile materials sa atin sa Pilipinas, even our uniforms, alam natin na government must also use Philippine tropical fabric. So kasama po yung hibla, kasama ang ating magsasaka, kasama ang ating maghahabi. So all of them are part of the footwear supply chain. And pagdating sa dulo, yung sagot po doon sa pangalawa yung tanong is, ang paa kasi natin Pilipino ay hindi pahaba eh. Pag habang lumalaki, lumalapad. So there must also be a sizing system appropriate for us para hindi naman yung sapatos ay naka-fit para sa ibang paa. So this is also a correlation of our national sizing footwear sizing at saka doon po sa merkado. So yun po yung ginagawa natin ngayon in partnership of course with other government agencies para maisulong natin yung ating sariling footwear sizing system. Okay, so itong na-curious ako dito sa National Food Sizing System. So masasama tayo kasi pag bumibili ka ng sapatos, meron US, may and UK, Europe. may EU. So magkakaroon ng PH. Yes. Yun yung pinupush Opo. natin. At nag-uusap sila. So pag nag-sizing ka sa PH sizing system, mako-correlate mo siya sa US, sa EU. So just it's easy to transact. Kasi especially with digital trade ngayon, ang hirap ng mag-usap-usap. Yung sabi nga nila, di ba, expectation versus reality, hindi mag-fit. Yes. So yun po yung mga gusto natin mangyari. These are all anchored on science and statistics basically. So gusto natin po, it's properly done, it can become a national sizing system to be adopted by our footwear manufacturers. And maybe it's also our language to the world, na eto ang sizing ng Pilipinas. Kasi may mga Yes. sapatos na mahirap isuot, yung entrada, Di ba? masakit. Oo. So there's masakit sa paa. equivalent sizing system. Equivalent na. sizing, Oo. yes. And we're doing that, scientifically as well. Hindi naman pwede ito na tatlo lang po tayo ang sinukatan ng paa. So we are doing it with the rest of the other government agencies. Okay. That's nice. Well, Director, ano naman po ang ipinapakita ng mga tagumpay na ito tungkol sa kakayahan ng Pilipinas na makipagsabayan sa pandaigdigang industriya pagdating sa disenyo, tela, at manufacturing? Well, palagi po nating challenge sa textiles and footwear yung economies of scale. It has always been, a negative, it's a drawback for us. Kasi sasabihin nila, hindi ka naman kaya mag-scale up. Ang sinabi namin, who knows, baka yun po yung ating advantage. We have to keep it at a certain level, maybe not too mass, pero kaya nating mag-produce, pero very, very high in value and in narrative. Yun po yung ating niche pagdating sa tela at pagdating po sa sapatos. At dito po tayo nakikipagbakbakan, ika nga, because this is where we are strongest at. It's a very substantive discussion. Mensahe niyo na lang po, Director Julius, no? Mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Unang-una po sa tunghayan at suportahan niyo po ang lahat ng mga developments natin sa damit, sa pagtetela at saka sa sapatos. Meron po tayo. Kaya po natin gumawa ng tela sa Pilipinas at sapatos dito sa Pilipinas. Alamin niyo po kung saan po ito ginawa, sino ang naghabi, sino ang bumuo, at ito po ay kalipunan or it's a coming together of our collective narrative as Filipinos. Kaya sinasabi namin, ang tela natin maganda, tela natin matibay. Katulad din po ng Pilipino, tela natin matibay, tayo po matibay, tayo po maganda. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, DOST Philippine Textile Research Institute Director Dr. Julius Liaño Jr.